Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Red Dawn. Nagsimula ang kwento sa isang tahimik at payapang bayan sa Amerika. Makikilala ang isang lalaki na nagngangalang Jed na pinapanood ang kanyang nakababatang kapatid na si Matt habang naglalaro ng isang American football game. Pagkatapos ng laro, hinatid si Matt pauwi ng kanyang kasintahang si Erica. Si Jed naman ay nauna nang umuwi at doon makikilala ang kanilang ama na isang lokal na pulis. Naging malamig ang relasyon ni Jed at Matt simula nang pumanaw ang kanilang ina ilang taon na ang nakalipas. Ito ang mga panahong nasa ibang bansa pa siya. Si Jed ay isang sundalong Amerikano na kasalukuyang nakabakasyon at pansamantalang umuwi. Kinabukasan, nagising sina Jed at Matt dahil sa biglaang pagyanig na sinundan ng malalakas na ingay mula sa labas. Nagsimulang sumabog ang mga bomba at napuno ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar ang kalangitan habang bumababa ang mga paratroopers sa kanilang lugar. Wala namang nakakaalam kung sino ang mga ito o kung ano talaga ang nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, nagmamadaling kumilos sina Jed at Matt habang daan-daang sundalo ang dumagsa sa kanilang maliit na bayan. Sa isang iglap, ang dating payapang mga kalsada ay naging battlefield na may mga pagsabog sa iba't ibang panig. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanilang mundo ay nasadlak sa isang digmaan. Di nagtagal, nakasalubong ng magkapatid ang kanilang ama na ginagampanan ang tungkulin nitong protektahan ang mga sibilyan. Dahil hindi pa malinaw ang sitwasyon at lalo pang nagiging mapanganib ang bawat minuto, inutusan niya sina Jed at Matt na umalis at humanap ng ligtas na lugar at nagbabala na maaari pang lumala ang mga pangyayari. Ngunit sa halip na magtungo agad sa ligtas na lugar, iginiit ni Matt na hanapin muna si Erica dahil naniniwala siya na nasa panganib ito. Sa mga sandaling iyon, si Erica ay napapaligiran ng mga sundalo na bahagi ng militar ng North Korea. Kahit hindi nila nagawang mailigtas si Erica, nagawa ni Jed at Matt na sagipin ng dalawa sa mga kaklase ni Matt, pati na ang dalawa pang sumunod sa kanila sakay ng isa pang sasakyan. Samantala, isang mabilis na habulan ang naganap sa pagitan ni Jed at ng isang opisyal ng North Korea na nagtapos sa isang banggaan na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Ang grupo ay nagtungo sa kabundukan. Naniniwalang iyon ang pinakaligtas na lugar. Dumating sila sa isang kubo na pag-aari ng isa nilang kaibigan na nakatago sa kailaliman ng kagubatan. Dahil wala silang ibang mapagpipilian, nagpasya silang manatili roon habang naghihintay ng anumang balita tungkol sa tunay na nangyayari. At para makasiguro, binigyan ni Jed ng baril ang bawat isa sa mga kabataan. Kinagabihan, nagulat sila sa isang sasakyang papalapit sa kubo. Nang hindi naghihintay ng anumang utos, nagpaputok agad si Pete, isang binata sa grupo, at muntik nang tamaan si Jed sa ulo. Agad naman siyang dinisarmahan ni Jed na labis namang ikinagalit ni Pete. Kalaunan, napag-alaman nilang si Annie, ang nakatatandang kapatid ni Erica, ang sakay ng sasakyan. Si Erica naman ay nabihag ng mga puwersa ng North Korea at walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, panibagong problema ang sumalubong sa kanila. Nagising silang wala na ang kanilang mga supply na pagkain. Ninakaw ito ni Pete at ng isa pa niyang kaibigan at tuluyang naglaho ng walang bakas. Wala na silang panahon para mag-aksaya ng oras, kaya umalis sina Jed at Matt upang alamin ang sitwasyon sa bayan. Ang kanilang natuklasan ay labis na nakakabahala. Halos ang buong lugar ay kontrolado na ng puwersa ng North Korea. Habang pauwi sila, nakasalubong nila ang iba pa sa grupo at sinabi na okupado na ng kapitan ng North Korea at ng kanyang mga sundalo ang cabin. Mula sa mga damuhan, tahimik na nagmasid sina Jed at ang grupo at sinubukang alamin ang susunod na hakbang ng kalaban. Nang malaman ng kapitan na may nagmamasid sa kanila, nagpasya itong palabasin ang grupo sa pamamagitan ng paglalabas sa mayor ng bayan. Ang anak ng mayor na si Daryl ay isa sa mga kaibigan ni Matt na kasama nilang nagtatago.
Pinakilala nito ang opisyal ng North Korea na si Captain Cho at hinimok ang grupo na sumuko ng mapayapa upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo. Ilang sandali pa, inilabas rin sa harap ang ama ni na Jed at Matt at pinayagang magsalita sa pamamagitan ng loudspeaker. Hindi tulad ng mayor, inutusan niya ang kanyang mga anak na manatiling nakatago at maghanda sa pakikipaglaban. Binalaan din niya ang mga ito na maaaring tuluyang mapasailalim sa kontrol ng North Korea ang lupain ng Amerika. Sa harap mismo ni Jed, pinatay ang kanilang ama ni Captain Cho habang pinipilit na patahimikin ni Jed si Matt upang hindi sila mabunyag. Pagkaalis ng mga sundalo, alam ni Jed na hindi na sila maaaring manatili roon kaya nagpasya siyang ilipat ang grupo sa mas ligtas na lugar. Bilang paggalang sa huling bilin ng kanilang ama, nangako si Jed na ipagtatanggol ang kanilang bansa anuman ang mangyari. Gamit ang kanyang karanasan bilang veteranong sundalo, sinimulan niyang sanayin ng mga kabataan sa paggamit ng baril at inihanda sila sa mental challenge ng tunay na labanan. Ang pananakop ng North Korea ay hindi para lipulin ang mga sibilyan kundi para kontrolin ang lugar. Ang mga nakikipagtulungan ay hinahayaan, ngunit ang ginagawa nila Jed at ng mga kabataan ay tahasang paglaban. Determinado silang puwersang lumaban upang mabawi ang kanilang bayan. Hindi pa ganoon kaayos ang kanilang pagbaril at kailangan nila ng mas maayos na mga armas. Iisa lang ang kanilang pagpipilian, bumalik sa lungsod at kumuha ng armas mula sa mga sundalong Koreano. Matapos ang ilang araw ng pagsasanay sa kagubatan, nagsimula ng maging handa sina Matt at ang iba pa para sa totoong laban. Ginamit nila si Annie bilang pain upang maakit ang maliit na grupo ng mga sundalo sa isang liblib na lugar. Sa isang planadong frame-up, mabilis silang umatake at napabagsak ang mga ito. Para sa ibang mga kabataan, iyon ang unang pagkakataon na nakapatay sila ng tao. Ngunit nagawa ni Jed na panatilihin silang kalmado at nakatuon sa misyon. Nagtagumpay ang kanilang operasyon. Bukod sa mga armas, nakakuha rin sila ng mga pampasabog na C4 na maaaring magpasabog sa malayuan. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Pagkatapos, bumalik ang grupo sa kagubatan upang planuhin ang susunod na hakbang. Habang naghihintay ng tamang pagkakataon, patuloy na sinasanay ni Jed si Matt sa pagpuntirya gamit ang pangangaso bilang ensayo. Habang nagpapahinga sa loob ng isang abandonadong tunnel, nahirapan naman si Matt na makatulog dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan si Erica. Sa gitna ng kaguluhan, hindi kailanman nagbago ang kanyang pagmamahal dito. Kinabukasan, muling umatake ang grupo. Dumating si Robert sakay ng skateboard na may nakakabit na C4 at ang pagsabog ay malinaw na babala para kay Captain Cho. Hindi nagtagal, isa pang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Nakapagtanim na si Jed ng pampasabog sa headquarters ni Captain Cho. Hindi pa roon nagtapos ang lahat. Tinarget din ni Jed ang isa pang base, ang kinaroroonan ni Pete at ang mga kaibigan nito na tuluyan ng kumampi sa mga dayuhan. Sa pagkakataong ito, walang awa nilang pinasabog at winasak ang lugar. Samantala, hindi sinasadyang napunta sina Robert at Daryl sa isang cafe na bukas pa at puno ng mga sibilyang nakikipagtulungan sa mga dayuhan. Sinamantala nila ang pagkakataon upang kumuha ng pagkain at mabilis na bumalik sa kagubatan. Sa kampo, sinabi ni Matt kay Jed na nakapagmanman siya at nalaman niyang may malaking pagtitipon ang nakatakdang ganapin kinabukasan ng eksaktong 2:00 ng hapon. Ngunit hindi iyon ang pangunahing iniisip ni Matt. Balak niyang magkunwaring sibilyan upang muling hanapin si Erica kahit isugal pa ang kaligtasan ng grupo. Balak ng North Korean official na ideklara ang kanilang kontrol sa lugar. Labis namang nagulat si Jed nang aminin ni Matt na mas mahalaga sa kanya si Erica kaysa sa sariling kapatid. Ang revelasyong iyon ay lalo pang nagpaalab sa galit ni Jed. Kinabukasan,
Habang nagsisimula ang programa, nakapwesto na sina Jed at ang grupo sa loob ng isang gusali malapit sa entablado. Sa halip na agad na umatake, nag-atubili si Daryl nang makita ang kanyang ama na nakaupo kasama ang mga opisyal ng North Korea. Kasabay nito, aksidenteng namataan ni Matt si Erica sa loob ng isang bus. Sa isang iglap, ang maingat na plano ni Jed ay nasira lahat, lalo na nang ma-expose ang kanilang kinaroroonan. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga magaling na kabataan sa grupo ang napatay habang sinusubukang puntahan nito si Matt kasama si Erica sa loob ng bus. Dahil sa ginawa ni Matt, isang mahalagang buhay ang nasayang at bumagsak ang buong operasyon. Nakatakas sina Jed at ang iba, ngunit si Matt at Erica ay patuloy na tinutugis ng mga sundalo habang pinapaulanan sila ng bala. Muntik na silang mapahamak, ngunit nagawa nilang makapasok sa isang tindahan ng damit. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang kasuotan at anyo, tuluyan silang nakatakas. Matapos mailigtas ni Matt si Erica, nanatiling nakatuon si Jed at ang natitirang mga kasama sa kanilang pakikipaglaban, ipinagpatuloy ang pag-atake sa mga puwersang Koreano na sumasakop sa iba pang lugar. Muli namang nakarating kay Captain Cho ang balita tungkol sa kanilang mga pag-atake. Ngayon niya naunawaan na seryosong banta sina Jed at ang kanyang grupo at hindi maaaring baliwalain. Isang gabi, habang magkasama sina Jed at Annie, biglang sinalakay ng mga puwersang Koreano ang kanilang kinaroroonan. Gumuho ang secret tunnel at 2 tao ang namatay sa insidente. Wala ng oras, kaya napilitan sina Jed at ang iba na lumikas bago pa dumating ang mga kalaban. Di nagtagal, habang nagpapahinga sa kagubatan, nilapitan ng grupo ng 3 sundalong Amerikano na bahagi rin ng pakikipaglaban. Pinamumunuan sila ng isang sarhento na nagpaliwanag kung paano nagsimulang maging magulo ang lahat. Pinamumunuan sila ng isang sarhento na nagpaliwanag kung paano nagsimulang maging magulo ang lahat. Matapos mabuwag ang NATO, naiwan ang Estados Unidos ng walang mga kakampi, kaya mabilis na naisakatuparan ng North Korea ang kanilang pananakop. Sa madaling salita, maaaring nagsimula na ang ikatlong digmaang pandaigdig at walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang tanging mahalagang impormasyon ay tungkol sa isang secret communication device na ginagamit ng mga puwersang Koreano upang pag-ugnayin ang kanilang mga operasyon. Kapag nakuha ito, maaari nitong ibunyag ang kanilang mga susunod na plano. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Jed at ang grupo at nagtungo sila sa istasyon ng pulisya na ngayon ay nagsisilbing headquarters ni Captain Cho. Sa tulong ng sarhento at ng 2 nitong kasamahan, nakapasok sila at hinanap ang aparato. Di nagtagal, nabunyag ang kanilang presensya at sumiklab ang isang matinding putukan. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng pagkakataon si Jed na harapin si Captain Cho. Ilang sandali pa, napatay niya ito nang dumating ang tamang sandali. Sa isang bihirang sandali ng katahimikan, nagkaayos sina Jed at Matt matapos ang maraming taon ng alitan. Matapos maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at nakuha ang communication device, lumipat ang grupo sa isa pang gusaling mas ligtas. Ngunit sa isang biglaang pangyayari, tinamaan ng bala si Jed. Hindi nila alam kung paano natuntun ng mga Koreano ang kanilang kinaroroonan. Malubha ang tama nito at tuluyang namatay si Jed, kaya napilitan ng iba na tumakas bago pa sila mahuli. Nang makalayo sa lungsod, biglang pinahinto ni Robert ang sasakyan dahil nag-alala ito na baka mayroong tracking device ang isa sa kanila. Naalala niya na tinamaan si Daryl ng isang bala, ngunit hindi ito nagpakita ng anumang sugat o sakit. Nang suriin nila ang kanyang tiyan, natuklasan nila ang isang maliit na tracking implant na nakabaon sa kanyang katawan.
Nauunawaan niya ang panganib at mainahong sinabi ni Daryl na iwan na lamang siya. Ayaw niyang maging pabigat tulad na nangyari kina Erica o Matt. Wala silang ibang pagpipilian. Labag man sa kalooban nila, iniwan nila si Daryl upang isuko ang sarili nito para mailigtas ang grupo. Sa wakas, narating ng grupo ang lugar kung saan nakaparada ang helicopter ng sarhento. Balak nitong lumipad upang magtipon ng mas marami pang puwersa para labanan ang puwersa ng mga Koreano at inalok si Matt at ang iba pa na sumama. Tumanggi si Matt. Pinili niyang manatili sa kanilang bayan hanggang tuluyan itong mabawi. Hindi nagtagal, sina Matt, Erica, Annie at Robert ay nakapag-recruit ng mga bagong kasapi. Nagbigay si Matt ng isang makapangyarihang talumpati na nagpasiklab ng damdaming makabayan at pagkakaisa. Pinangunahan niya ang isang pag-atake laban sa base ng North Korea upang mabawi ang kanilang lungsod. Sa sandaling napalaya ni Matt ang mga bihag, malinaw na isasama niya ang mga ito sa kanilang hadikain, magkakaisa upang itaboy ang mananakop palabas ng kanilang maliit na bayan. At dito nagtatapos ang pelikula. At syempre, ang moral lesson ng kwentong ito ay pag nagkaroon ng ganitong klase ng kaguluhan, malamang mauuna nang umalis ang mga buhaya sa Pilipinas at maiiwan ang mga kawawang Pilipino. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.